Tagay. Pare, lasing ka na. Hindi ako lasing, no? Gago. Lasing ka. Gago ka rin. Ikaw ang lasing. Ako si Fantastic PEC, tagapagwaksi ng kasamaan, tagapagdala ng kabutihan at tagapagtaguyod ng mga kapitbahayan. Ops! Huwag kayong mag-away! Baka kayo magkasakitan! Delikado pala mag-inuman! Kailangan namin mag-inuman para maging close. Ito ang tama. Tamo, may tama ka na nga! Tama na! Ang samahang dulot lang ng alak ay hindi nagtatagal. Ayaw nyo ba ng buklurang mas matatag at matibay pa? Paano yun? Sa pamamagitan ng BEC, Basic Ecclesial Communities, tunay na pagkakaibigan ang bukluran dito dahil binubuo ito ng magkakapit-bahay. Nakaugat ito sa salita ng Diyos, naglilingkod sa kapwa at nakaugnay sa sentrong simbahan. Heto mga halimbawa ng mga PEC na nagkakaisa at nagtutulungan. Astig, pwede ba kami niyan? Oo naman! Sa BEC, lahat kasama, walang naetsapwera. At tama ka, ang mga kasapi nito'y astig talaga dahil ang tunay na pagkaastig ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magkaroon ng bukas na puso. Sige, sali kami! Salamat, Fantastic BEC! Yes! Mission accomplished! Paalam! Hay nako! Aksaya lang ng oras ang pagsimba. Bakit ba ako nandito? Nakakainis? Ako si Fantastic BEC, tagapagwaksi ng kasamaan, tagapagdala ng kabutihan at tagapagtaguyod ng buklura ng mga kapitbahayan. O Ale, bakit ka ba nagmumukmuk diyan? Hay nako, Fantastic BEC. Nabalitaan na kita. Kinuwento ka ng kumpare ng asawa ko sa kapatid ng kapitbahay ng mister ng kumari ko. Ang dami naman nun! Kahit marami pa sila, hindi ako kumbinsido. Hindi ako bilib sa simbahan. Nagmumukmuk ako rito kasi napipiko na ako sa simbahan. Masyado itong elitista. Hirap na ako. Napakainin ng mga anak ko, pero wala itong pakialam. May sinasabi ba ang simbahan tungkol sa mga mahihirap na lubog sa utang, na walang trabaho, na naundoy, na na-demolish ang bahay, na iniwan ng mga asawa, na maraming problema tulad ko? Aanhin ko ang espiritual na bagay kung kumakalam naman na sikmura ko. Nako! Tumpak na tumpak sa ganitong kalagayan ng BEC. Hindi ko maget. Ganito yan. Noong Second Vatican Council ng simbahan, nagkaroon ito ng pagpapanibago ng sarili dahil mismo ayaw nito maging elitista. Naisip ng simbahan na dapat makiisa ito sa mga konkretong pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao, lalo na ng mga dukha. Kinikilala na ngayon ng simbahan na kailangan ganap ang ebanghelisasyon, yung pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng antas, hindi lang sa antas espiritual. Kaya nga, tinawag na ikalawang konsilyo plenaryo ng Pilipinas na simbahan ng mga dukha, ang simbahan sa Pilipinas. Talaga? Simbahan ng mga dukha? Ganoon kami kahalaga sa simbahan? Korek ka dyan! Dahil mahal kayo ng Diyos. Isang pagkakataon ang BEC para maramdaman na di niya kayo pinabayaan dahil bahagi kayo ng isang kapitbahayan na lagi nagtutulungan sa isa't isa. Sama-sama kayong maaaring magbahagi na ng mga problema at biyaya, hirap at ginhawa, bighati at mga pangarap. Tingnan mo mga naitatag na mga BEC na ito. Wow!
Yan ang gusto ko. Hindi pala hiwalay ang pananampalataya ko sa hangarin kong mapabuti ang sarili kong kalagayan, pati ang kalagayan ng ibang tao. Totoo! Sama-sama niyong pagninilayan at aaksyonan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Kikilos para sa katarungan at magpapalaya ng sarili at kapwang naghihirap at naaapi. Kung ganun pala, gusto ko na talaga magsimba at ibahagi ang mga natutunan ko sa aking mga kapitbahay. Salamat, Fantastic BEC. Walang anuman, BEC ang tanda ng buhay na simbahan. Tandaan! Ako, si Fantastic BEC, tagapagwaksi ng kasamaan, tagapagdala ng kabutihan, at tagapagbuklod ng mga kapitbahayan. Sino nag-text sa akin? Sorry, wala akong load, kaya pumunta na lang ako dito imbis na mag-reply. Mas mura rin naman kasi lumipad, no, kaysa mag-text. Ako ang nag-text sa'yo. Fantastic BEC. Hindi kami makapag-Bible sharing kasi nagkasakit si Father. Nge, tama kayo, nakasama ang mga obispo, ang mga pare at mga relihiyoso sa pagsusulong ng BEC. Pero hindi lang sila, kayo rin. Ang mga laiko ang inaasahang magsulong ng BEC. Kaya mahalaga ang lay empowerment. At kung tutuusin, kayo ang pinakamarami. Marami ng laiko ang naglilingkod bilang mga pinuno ng BEC. Tingnan niyo ang mga ito. Ibig mong sabihin, pwede kami mismo ang mamuno at magpadaloy ng Bible sharing? Oo naman! Lahat tayo ay maaaring magbasa ng salita ng Diyos. Maaari itong pagnilayan kaugnay ng sentrong simbahan sa konteksto ng mga kinaharap ninyo ngayon. Mainam na mukhahi iyan. Sige, Fantastic PEC. Kami na ang bahala rito. Yes! Kayang-kaya nyo yan! Bye-bye! Hi! Ang sarap magpahinga pagkatapos ng mga makabuluhang pangyayari. Fantastic PEC! Fantastic PEC! Pwede ko po ba kayong ma-interview? Para po ito sa assignment namin sa school. Of course! Anong gusto mong malaman? Tamang-tama ang mga tanong mo para ipaalala sa mga nanunood ng palabas na ito ang kanilang mga natutunan. Ano po ang BEC? Ano ang BEC? Ang BEC ay ang mumunting Kristiyanong kapitbahayan. Ito ay may 4 na katangian. Una, magkakapit-bahay. Pangalawa, nakaugat sa salita ng Diyos. Pangatlo, naglilingkod sa kapwa. At pang-4, nakaugnay sa sentrong simbahan. Bakit kailangan ng BEC? Bakit kailangan ng BEC? Bahagi ito ng pagpapanibago ng simbahan, ng ganap na ebanghelisasyon, ng atas ng PCP2 sa simbahan ng mga dukha, at ang BEC ang tanda ng buhay na simbahan. Sino ang nagsusulong ng BEC? Sino ang nagsusulong ng BEC? Ang nagsusulong nito ay ang mga obispo, mga pari, mga madre, mga relihiyoso, at, syempre, ang mga laiko. Sila ang pinakamarami. O, nasagot ko na ang lahat ng tanong mo. Mayroon pa pong isa. Sino po ba talaga kayo? Sino sa tingin mo? Malamang, kayo si Sister Christina! Ha! Hindi! Pero nakikipagtulungan ako kay Sister Christina. Ha? Hindi ko akalain! Ikaw ba yan? Kuya Carl? Pwede rin ako maging lalaki. Pero hindi ako si Kuya Carl. Si Father Tony?
Si Bishop Tobias? Hindi pa rin. Mas mahalaga ako sa lahat ng binanggit mo. Sino ka? Sirit na! Ako ang mga kaibigan ng nanay mo at ng tatay mo. Ako ang mga magulang ng mga kalaro mo. Ako ang mga magkakapit-bahay na nagkakaisa sa pananampalataya. Ako ang mga parokyano. Ako ang bayan ng Diyos sa bawat komunidad. Ang mga ordinaryong tao sa aking paligid pala ang mga tunay na superhero kapag nagkakaisa sila. Tumpak! Ayan! Sana maka-A ka sa assignment mo. Lilipad na ako dahil marami pa akong paglilingkuran.